bagyo. Pero ang pamamahala ng probinsya ng Camarines Norte ay sa mga kabataan natin iaasa. Tama ang dinig nyo, mga kabataan, mamamahala sa pamahalaan. Sa loob ng isang linggo, ang mga student leaders sa Camarines Norte ay nagkaroon ng pagkakataon na mamahala sa kanilang mga bayan at pati na rin sa kanilang probinsya. Naging konsehal sila, board member, mayor, vice mayor, at maging gobernador. Oo, astig, di ba? Pero nakatulong naman kaya sila sa kanilang bayan. Baka naman nagulo lang yung pamahalaan yan. Ikaw, parang wala kang tiwala sa kakayahan ng mga kabataan eh. Buti pa, panoorin na lang natin ang ulat ni Hana ng Camarines Norte Bureau. Student leaders, bahagi ng pamahalaan? Oo, legal yan at nakasaad sa Presidential Proclamation No. 99. Tuwing ikalawang linggo ng Disyembre, binibigyan ng pagkakataon ng mga student leaders na humawak ng posisyon tulad ng congressman, governor, board member at iba pa. Ang linggong ito ay tinatawag na Linggo ng Kabataan o Boys and Girls Week. Mga high school students na miyembro ng student council ng kanilang paaralan ang maaaring sumali dito. Nagkaroon ng election nung last part na nung program. Then parang through secret balloting. Matapos ang kanilang eleksyon, nagkaroon ng oath-taking ceremony. Dito rin nagkakaroon ng turnover of responsibilities kung saan formal na ibinibigay sa kanila ang mga tungkulin ng kanilang hahawakang posisyon. Sa buong linggo ng kanilang panunungkulan, mayroon silang iba't ibang gawain tulad ng pamumuno at pagsali sa regular at special sessions ng sangguniang panlalawigan o pambayan. Dito, di lang sila kasali sa mga diskusyon. Maaari rin silang maglahad ng pagsang-ayon o di pagsang-ayon sa mga puntong inilalahad ng ibang opisyal. Pero teka, tumutulong rin daw sila sa pagsulat ng mga resolutions at ordinances? Hindi ba mga elected government officials lang pwedeng gumawa nito? Si Mary Grace Villa, isa sa mga halal bilang girl board member ay nakagawa na ng 5 resolutions at isang ordinance sa isang linggo lamang ng pamamahala. Gumawa ako ng mga panukala para sa probinsya natin, Camarines Norte. Ang mga panukalang ginawa ko ay tungkol sa total love ban, pre-hospitalization sa mga barangay officials, extra cash gift para sa mga employees ng government. Tungkol sa total love ban, inilagay ko na kailangan dito sa Camarines Norte magkaroon ng pagbabawal sa pagpupunta ng kahoy within the duration of 25 years. Para pala silang mga totoong government officials dahil ang mga resolutions na nagawa nila ay magiging legal na dokumento. Ayon kay Mary Grace, nakatulong ang suporta ng mga opisyal tulad na lang ng kanyang counterpart. Kasi umpisa pa lang, nilinaw na natin agad sa kanya yung mga responsibilities na dapat niyang maisagawa. At nagbigay tayo ng mga suggestions na dapat magawa ng mga resolutions and ordinance. Pinatunayan ng mga kalahok sa Linggo ng Kabataan na tayo ay may kakayahang magsilbi kahit ng mga bata pa lamang. Lalo na kung susuportahan ng mga nakatatanda sa atin. Sana'y marami pang ganitong mga pagkakataon dahil iisa lamang ang sigaw naming mga kabataan.